Chapter 7. Gino, hinawakan niya ng mahigpit sa braso ang asawa, tumigil ka na kung ayaw mo masagad ang pasyensya ko, banta ni Gino at tumalikod na siya kay Daisy, nakita niya ang baby nila tinignan niya ito at nilapitan. Humalik siya sa kanyang anak bago umalis. Kahit mag-asawa na nga sila Gino at Daisy ay walang nagbago sa pakikitungo ng binata. Malamig pa rin siya makitungo sa asawa. Pinilit kalimutan ni Gino si Sanya. Mula noong nawala ito ay wala na siya balita sa kinaroroonan nito. Papa, tawag ng isang batang nasa 2 taong gulang, masayang sinalubong ang kanyang ama. Asan ang mommy mo? Tanong nito sa bata at lumabas ang magandang misis nito. Nandito ka na pala Spencer, kala ko ba sa susunod ka pa makakauva? Pagtatakang tanong ni Sanya at binuhat niya ang kanyang anak. Namiss ko na kayo agad ni baby kaya umuwi na agad ako. Nakangiting sagot nito kay Sanya. Sa paglipas ng panahon malaki ang nabago sa buhay ni Sanya. Nagkaroon siya ng anak at sinuportahan siya ni Spencer. Bagaman nanatiling kaibigan nito si Spencer, alam niyang may special na nararamdaman sa kanya ang kaibigan niya. Si Spencer ang tinuturing ama ng bata kahit pananatiling kaibigan lamang ang tingin sa kanya ni Sanya. Namuhay ng tahimik si Sanya sa Baguio. Nagtayo siya ng sarili niyang flower shop. Maayos naman ang naging buhay ni Sanya kasama ang kanyang anak. Kahit namumuhay ng tahimik si Sanya, hindi niya maalis sa buhay niya ang isang Gino na naging bahagi na lang kanyang buhay. Naging masakit man ang paglayo niya pero yun kasi ang alam niyang tamang paraan. Noong mga panahon na iwan ni Sanya si Gino ay nagdesisyon na itong magpakasal kay Daisy para tuluyan niya na makalimutan ang babaeng nang iwan sa kanya. Habang nilalakbay ni Gino ang daan patungo sa Baguio biglang pumasok sa isip niya ang magandang mukha ni Sanya. Matagal nang nakalipas nang piliin niyang kalimutan ang babaeng minahal niya ngunit hindi niya maitatanggi na si Sanya Peren ang babaeng nilalaman ng puso niya. May na business trip na pupuntahan si Gino sa Baguio kaya nagtungo ito doon. Kailangan niya makipag-usap sa kanilang business partner. Ilan araw din siya mamalagi sa Baguio kaya at kahit papaano ay magagawa niyang makapag-relax dahil wala ang asawa niya doon na si Daisy. Tumuloy sa isang hotel si Gino pansamantala na doon muna siya tutuloy hanggang matapos ang kanyang business trip. Nang nasa lobby na ng hotel si Gino para mag-avail ng room niya sa hotel napansin niya ang isang babaeng may hawak na flower bouquet. Natulala siya at hindi niya mapaniwalaan ang babaeng napadaan sa harap niya. Nakita ng dalaawan niyang mga mata si Sanya. Agad-agad hinabol ni Gino si Sanya ngunit paakay na ang si Sanya ng elevator. Hindi niya ito naabutan kaya sumakay siya sa ibang elevator. Hinanap niya sa bawat floor ng hotel ang dalaga pero tila isang kisap lang biglang naglaho si Sanya. Hindi niya na ito makita sa loob ng hotel. Sinubukan niya ulit bumba sa lobby ngunit bigo siya na makita ito. Iniisip niya na baka pagod lang siya kaya akala nito nakita niya si Sanya. Sobrang nangungulila si Gino sa babaeng tunay niyang minamahal. Pagpasok niya room niya sa hotel bumalik lahat ng alala niya kay Sanya. Kahit nasasaktan siya sa mga alala na iyon ay hindi niya maiwasan na diisipin. Kinabukasan nagtungo naman si Gino sa restaurant dahil may kakausapin siyang business partner. Habang nag-aantay siya sa kanyang kausap nag-order muna siya ng drinks. Maya-maya may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakatingin ito sa kanya habang umiinom siya ng drinks. Bakit ka nakatingin sa akin? Seryosong tanong ng Gino sa bata, nagulat siya nang biglang umiiyak ito. Nagpanik siya kaya pinatahan niya ang bata. Maya-maya lumapit ang isang babae mula sa likuran niya kinuha ang bata. Parehong nang laki ang mga mata nila makita nila ang isa-isa, nasa harapan niya ang babaeng minahal niya na si Sanya. Gino, nagulat na saad ni Sanya habang karga ang kanyang anak. Sanya, sino yang bata na iyan? Nauutol na tanong ni Gino. Pasyensya na sa pag-iyak niya, paghingi ni Sanya ng pasyensya at nagmadali siyang umalis sa harap ni Gino. Hinabol siya ni Gino sa labas ng restaurant, hinawakan siya nito sa braso ng mahigpit. Ano tatakas ka na naman? Alam mo ba, kung ano naging buhay ko noong iniwan mo na lang ako ng walang palem? Galit na sabi nito kay Sanya at papatak na ang mga luha nito. Bakit ba? Kahit nung klaseng pagtago at pag-iwas ko bakit ba lagi mo ko natutan? Naiinis na tanong ni Sanya, pinaglalaruan mo ba ako? Kahit anong tago mo sa akin Sanya,
Pag sinabi kong akin ka lang naintindihan mo. Tumulo ang mga luha ni Sanya ng mga sandaling iyon. Natatakot ako sa'yo. Yan ang totoo kung bakit ako lumayo. Isa kang masamang tao, anak ka ng isang criminal. Nanghina ang mga tuhod ni Gino sa mga binitawan na masasakit ni Sanya. Kung saan-saan kita hinanap umaasa ako na mahanap kita, ito ka ngayon nasa harapan ko may kasamang bata, hindi ko na alam ano ba iisipin ko. Gulong-gulong na si Gino. Tulad ng sinabi mo noon, isipin mo na lang na hindi mo ako nakilala. Kung sakali man magkita tayo huwag mo ako bigyan ng pansin, burahin mo na lang ako sa alaala mo, hindi makatingin ng deretiya si Sanya kay Gino habang sinasabi niya ang mga yon. Yan ba talaga ang gusto mo? Sige, sisimulan ko na ngayon kalimutan ka na, pagsang-ayon ni Gino at sinimulan niya ng talikuran ang dalaga. Binumohos ang mga luha ni Sanya, alam niyang nasaktan si Gino sa mga sinabi niya. Yun lang ang paraan upang tuluyan na siyang kalimutan ni Gino. Wala na ba talaga pag-asa na maging masaya si Sanya at Gino? Tuluyan niya na ba talagang kakalimutan si Sanya? Nang makauwi na si Sanya sa kanyang bahay nakita niya si Spencer na naghahanda ng pagkain sa lamesa. Kamusta na mukhang pagod ka yata? Nag-aalalang tanong ni Spencer. Nagkita kami ni Gino, saad ni Sanya at baka sa mukha ni Spencer ang pagkabahala. Nandito siya. Teka sinabi mo ang tungkol kay Baby Jared. Nangangambang tanong nito. Hindi, wala siya pwedeng malaman, hindi ko ipaalam na siya ang ama ni Jared. Mahihirapan ako na itago ang lahat pero gagawin ko peren ang lahat huwag niya lang malaman na nagkaanak kami, lingid sa kaalaman ni Gino na nagsilang ng isang sanggol noon si Sanya. Walang kaalam-alam si Gino na nagbunga ang pagmahal niya kay Sanya. Habang nasa Baguio si Gino hindi na mapakali ang asawa nito. Gusto ni Daisy na lagi siya nakamonitor sa bawat galaw ni Gino. May tao siyang pinadala sa Baguio upang alamin lahat ng aktibidad ni Gino doon. Tila takot na takot ito na baka isang iglap biglang bumalik si Sanya at muling magkita ang dalawa. Bawat lugar na pinupuntahan ni Gino ay naka-report kay Daisy. Kahit hindi masaya ang married life niya sa asawa takot na. Takot pa rin siya na baka bigla na lang siya iwan ni Gino. Ilang araw nang nagpalipas si Gino sa hotel dahil may dadaluhan pa siyang mga importanteng meeting. Nagpatuloy ang pamamalagi niya sa Baguio. Mahirap para sa kanya dahil alam niyang nandoon si Sanya. Tuldok. Pinili niya na itong kalimutan gustuhin man niya na umalis na doon ay hindi maari dahil may mga kailangan pa siyang gawin doon. Nakatanggap ng isang invitation si Gino mula sa kanyang business partner. Ikakasal na ang kanyang business partner sa long-time girlfriend nito. Pinaghandaan ni Gino ang araw na iyon dahil isa siya sa mga special na bisita. Nagmagtungo na si Gino sa venue ng wedding ay agad siyang nilapitan ng kanyang business partner. Mabuti naman nakarating ka, pakilala ko pala sa'yo yung wife ko, teka kausap niya pa mga kaibigan niya, napatingin si Gino sa asawa nito nakita niya na may mga kausap ito. Maya-maya nakita niyang may tinawag ang bride mula sa kanyang likuran. Sanya, malakas na pagkakatawag ng bride kay Sanya. Nagulat si Gino agad siyang napalingon sa kanyang likuran. Hindi siya makapagsalita nang makita niya na nakasuot si Sanya ng isang eleganteng dress. Lumutang ang kagandahan nito kaya sobrang namangha si Gino. Napatigil si Sanya sa paghakbang nang makita si Gino. Mabuti naman nakarating ka din, natutuwang sabi ng bride at niyakap nito Sanya. Pinakilala isa't isa si Sanya at Gino ngunit nagpanggap na lamang sila na hindi magkakilala. Habang nagsisimula ang wedding palihim na sinusulyapan ni Gino si Sanya. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya na nakaayos at nakasuot ito ng ganon, kailangan niyang magpanggap na wala siyang pakialam dito. Lahat ng kababaihan na bisita sa kasal ay nag-aantay sa paghagis ng bride ng kanyang flowers. Hindi naman interesado si Sanya ngunit bilang pakikiisa nito sa kasalan ay kailangan makilahok sa bouquet toss. Sinimulan ng magbilang ng bride bilang paghahanda sa paghagis niya ng flowers. Pagkatapos nito magbilang ng 1 tuldok 2 tuldok 3 hinagis na nito ang flowers nagpalakpakan ang lahat ng masalo ni Sanya ang bouquet ng flowers ng bride. Pinagmasdan ni Gino si Sanya kahit nasasaktan siya dahil sa paglayo nito sa kanya. Congratulations mukhang ikaw na ang susunod na ikakasal, walang emosyon na pagbati ni Gino kay Sanya. Maraming salamat, maikling tugon ni Sanya at tinalikuran niya na si Gino.
Sana maging masaya ka sa lalaking pinili mo, saad ni Gino ngunit hindi ito binigyan pansin ni Sanya. Habang palayo si Sanya naluluhang pinagmamasdan nito ang babaeng mahal niya gustong-gusto niyang yakapin ang babaeng minahal niya ngunit patuloy itong lumalayo. Nang matapos na ang kasiyahan nagdesisayon nang umalis si Sanya dahil nag-aantay sa kanya ang anak nito. Sa kanyang pag-uvalingid sa kaalamanan nito na sinundan ni Gino ang daanan niya pauwi. Tinatanaw nito si Sanya at kita niya na masaya ang buhay nito kasama ang anak. Ilang sandali pa nakita niya si Sanya na natataranta na. Biglang nawala ng malay ang anak nito kaya sobrang nataranta si Sanya. Agad-agad naman lumapit si Gino sa mag-ina. Binuhat ni Gino ang bata at sinakay sa kanyang sasakyan, dinala nila ang bata sa ospital. Mababakas sa mukha ni Sanya ang pag-aalala sa anak. Gusto man pakalmayan ni Gino ito ay hindi niya ito malapitan. Ilan sandali pa lumabas na ang doktor, mababakas sa mukha nito na malungkot, kayo ba ang magulang ng bata? May sakit sa dugo ang bata kailangan niya masalingan ng dugo, kailangan niya ng type A, B na dugo, malungkot na balita ng doktor at hindi kinaya ni Sanya ang narinig niya. Type A, B ako maari ba akong mag-donate, agarang pagpresenta ni Gino at mas lalong nabahala si Sanya. Natatakot siya na kung magdodonate ng dugo sa Gino baka unti-unti nito malalaman na siya ang ama ng bata. Walang pagpipilian si Sanya nangangailangan ng tulong ang kanyang anak hindi siya maaring pumihil sa nais ni Gino. Buhay ng anak nila ang nakasalalay kaya mas pipiliin niya kung ano mas nakakabuti sa kanyang anak. Agad isinagawa ang pagsasali ng dugo sa kanilang anak. Masaya ang kalooban ni Gino dahil may bata siyang natulungan. Nagpasalamat si Sanya sa ginawa ni Gino dahil naging successful naman ang pagsalin nito ng dugo. Maraming salamat sa ginawa mo, pagpapasalamat nito sa kay Gino habang nakayuko. Hindi ko alam kung tama ba na magpasalamat ka sa akin. Dugo ng isang criminal ang dumadaloy sa buong katawan ko ngunit nagawa kong isalin sa anak mo. Malungkot na pahayag ni Gino at sa tingin niya hindi deserve ng bata ang dugo niya dahil dugo iyon ng isang criminal mind na tulad niya. Ayoko nang isipin kung masama man o mabuti ang pinagmulan ng dugo na yan. Ang mahalaga sa akin maging maayos ang anak ko, tumalikod agad si Sanya pagkatapos niyang sabihin yun. Sino ba ama ng anak mo? Bigla ang tanong ni Gino at kinabahan si Sanya ng mga sandaling iyon, bakit mo naman naitanong? Nangangambang tanong ni Sanya, kung sino man siya sana mas ingatan niya pa kayo. Panipi. Nakahinga ng maluwag si Sanya sa sagot ni Gino. Natatakot siya na baka bigla na lang nito na maisip na anak niya ang bata. Alam ni Sanya na hindi may tatago ang totoo kay Gino ngunit sa ngayon ay kailangan niya protektahan ang kanyang anak. Hanggang kaya niya maitago ang katotohanan ay gagawin niya. Umalis na si Gino sa ospital masaya siya dahil may bata siyang natulungan. Sa kanyang pagmamaneho tumunog ang kanyang phone. Tumatawag ang asawa nito na si Daisy 3/6, pinaalam nito na nasa Baguio na rin ito. Nakaramdam ng inis si Gino dahil nasasakal na siya kay Daisy. Nakalaya nga siya sa kanyang ama pero naging mahirap naman buhay niya, kasama ang babaeng hindi naman nito talaga minamahal. Hindi niya alam kung ano na naman dahil ng asawa niya para sundan siya sa Baguio. Nais niya sana makapag-isip man lang kaso bumuntot na naman ang asawa niya. Bakit ka na naman ba sumunod? Nalinis na tanong ni Gino. Bakit ako sumunod? Dahil dito. Galit na sagot ni Daisy at tinapon nito sa mukha ni Gino at litrato nila ni Sanya. Akala mo hindi ko malalaman na sinundan mo yung babae na iyan. Hindi ako tanga at huwag mo akong gawing tanga Gino. What else can I do as your wife? Tila naiiyak na tanong nito kay Gino. Wala ako ginagawang mali, aksidente lang ang pagkikita namin dito, paliwanag ni Gino habang hinuhubad ang coat niya. Sige lang gawin mo pa kung tanga, kala mo ba magiging masaya kayo? Nakatali ka na sa akin Gino at may anak na tayo kaya tigilan mo na siya kung ayaw mo pati anak niya idamay ko sa galit ko sa inyo. Nanggigil na pagkakasabi ni Daisy at sa visit ni Gino hinawakan niya sa leeg ang asawa. Subukan mo guluhin ang buhay nilang mag-ina hindi ako natatakot na iwan ka at kaya kong talikuran ang buhay na ito. Makikita sa mukha ni Gino ang matinding galit niya. Naiyak na lang si Daisy dahil hindi man lang siya makuhang mahalin ng asawa. Inakala niya noon na magiging maayos ang pagsasama nila dahil nagkaroon na sila ng anak.
Sa paglipas ng panahon malamig pa rin makitungo sa kanya si Gino. Sobra siyang nasasaktan si Daisy dahil mahal pa rin ni Gino ang babaeng kinamumuhian niya. Samantala, habang binabaybay ni Don Rafael ang kalsada ay biglang napahinto ang kanyang tohan sa pagmamaneho dahil may muntik na itong masagasaan. Sinili ni Don Rafael kung sino ba yung taong muntik na nilang masagasaan. Laking gulat niya nang bumungad sa kanyang harapan si Dessa. Ang babaeng matagal na nitong hinahanap. Agad-agad lumabas si Don Rafael sa sasakyan upang labasin si Dessa. Dessa, ikaw ba iyan? Seryosong tanong ni Don Rafael sa babaeng nasa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ng babae na makita siya. Rafael. Saad nito at mababot sa mukha ng babae ang tila takot na reaksyon nito. Ikaw nga Dessa, ikaw nga, naiiyak na sabi ni Don Rafael at hinawakan nito si Dessa ngunit nagpumiglas ito sa kanya. Lumayo ka sa akin, demonyo ka, natatakot na reaksyon nito. Matagal kitang hinanap kayo ng mga anak natin, patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa iyo. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Don Rafael ngunit tinalikuran lamang siya ni Dessa. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin ni Ma'am Lucy, pareho kayong masama ang budi. Humagolgol si Dessa habang sinasabi iyon kay Don Rafael. Wala kapatawaran ang ginawa ko, alam ko yun pero gusto ko mahanap kayo ng mga anak natin. Dessa, nagkaroon tayo ng kambal na anak. Nabigla si Dessa sa mga sinabi ni Don Rafael. Nagsilang siya ng kambal na hindi niya nalalaman. Ano ba pinagsasabi mo? Pagtatakang tanong ni Dessa, naguluhan siya sa mga sinasabi ni Don Rafael. Naiiyak ako habang pinagmamasdan ko ang anak ko, nahihirapan siya pero wala ako magawa, tumulo lang ang mga luha ko habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor. Mababakas sa mukha nito na tila may balita siya na hindi maganda at hindi ko magustuhan. Dok, kamusta na po ang anak ko? Pag-alala kong tanong. Kinakailangan niya dumaan sa isang bone marrow transplant, may severe aplastic anemia ang bata, malungkot na balita sa akin ng doktor at tila babagsak ang katawan ko. Ano po gagawin natin, Dok? Naiiyak kong tanong, kailangan niyo magpa-test. Ikaw at ang ama ng bata, kung sakali may isa sa inyo ang magmatch, maari natin may segawa ang bone marrow transplant. Hindi ako makahinga sa mga narinig ko. Kailangan ko ang tulong ng ama niya pero paano ko sasabihin kay Gino na siya ang ama ni Jared? Gulong-gulo na ang utak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Buhay ng anak ko ang nakasalaylay dito, kailangan ko magdesisyon agad. Ano sasabihin mo kay Gino na siya ang ama ni Jared? Alam mo ba, nagugulo lang ang mga buhay natin. Galit na reaksyon ni Spencer nang sinabi ko sa kanya ang plano ko. Buhay ni Jared ang nakasalaylay dito. Bata pa siya, marami pa siyang dapat magawa at ayoko ipagkait sa kanya. Wala na ako pakialam kung maguluman muli ang buhay ko basta mailigtas ko anak ko, umiiyak kong pahayag at buo na ang desisyon ko na sabihin kay Gino na siya ang totoong ama ni Jared. Tinanggap ko na sa sarili ko na kahit anong klaseng paglayo at pag-iwas ko kay Gino, alam ko pagtatagpuin parent kami dahil may isang batang nag-uugnay sa amin dalawa. Agad kong hiningi ang contact niya sa asawa ng kaibigan ko. Wala na ko pagpipilian, kailangan ko ang tulong niya. Alam ko tutol si Spencer dahil ayaw niya na magkaroon pa kami ng uganayan ni Gino. Lakas loob kong kumontak si Gino kahit alam kong magugulo ang buhay ko. Nakipagkita sa akin si Gino sa isang coffee shop. Nilakasan ko na ang loob ko para sabihin ang katotohanan. Ano ba sasabihin mo? Kala ko ba ayaw mo na ko makita? Tila pagtataka nitong tanong sa akin. May severe anemia ang anak ko, kailangan niya ng bone marrow transplant, diretiahan kong pagkakasabi at alam ko naguguluhan ito. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Panipik. Sandali ako natahimik sa tanong niyang iyon. Kailangan ko ng tulong mo, kailangan ng tulong ng anak mo Gino. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko at nakita ko ang pagkagulat ni Gino. Anak ko siya. Sa loob ng 2 taon nagtago ka at ito ka sasabihin mo sa akin na anak ko siya. Wala ka talaga pakialam sa nararamdaman ko. Bakit ba ang gulo ng buhay ko? Tila naiinis nitong reaksyon, alam ko naguguluhan siya pero kailangan ko ng tulong niya. Lumuhad ako sa harapan ni Gino. Hindi ko na iniisip sasabihin ng mga tao. Tinignan lang ako ni Gino pero nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Pakiusap, tulungan mo ko, kailangan mo magpatingin. Kailangan ka ni Jared, humahagulgol kung pakiusap kay Gino at tumayo ito sa kanyang pagkakaupo.
Hindi mo kailangan gawin yan, kung ako talaga ang ama niya willing ako maging donor niya, seryosong pagkakasabi ni Gino at umalis na ito sa harapan ko. Lahat gagawin ko para kay Jared kahit maging magulo ulit ang buhay ko. Maaga pa lang nagtungo na si Gino sa ospital. Pareho kami magpapatingin para malaman kung mayroon ba sa amin magmatch at magiging donor kay Jared. Pagkatapos namin magpa-testlan oras din kami nag-antay. Kamusta po ang results, may nagmatch ba sa amin? Tanong ko agad sa doktor, gustong gusto ko malaman ang resulta. Kinalulungkot ko po pero wala po nagmatch sa inyong dalawa. Napaupo na lang ako sa balita ng doktor, napapanghinaan na ako ng loob, wala na po ba ibang option doc? Narinig kong tanong ni Gino, may kapatid po ba si Jared? Kung mayroon mas malaki ang chance na maging donor ang kapatid nito, agad akong napatayo sa sinabi ng doktor at narinig ko na may binanggit na pangalan, si Caleb, saad ni Gino at nagulat ako dahil bigla itong umalis. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Natatakot ako para sa anak ko, kailangan niya ng bone marrow transplant. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Binantayan ko magdamag si Jared kahit pagod na ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Gino, bakit bigla na lamang ito umalis. Kinabukasan nagising na lamang ako sa tunog ng phone ko. Narinig ko ang boses ni Gino, sinabi nito sa akin na gagawa siya ng paraan at huwag na daw ako mag-alala. Kahit hindi ko maunawaan ang sinasabi niya, alam ko na gusto nito na mapanatag ang loob ko. Pagkatapos kong makausap si Gino, dumating naman si Spencer. Kamusta na siya? Pangangamusta ni Spencer at isang yakap na lang ang tinugon ko. Umiiyak ako sa mga balikat niya, alam kong ramdam niya na nahihirapan ako. Bumawi ng isang mahigpit na yakap sa akin si Spencer. Maya-maya nagulat ako nang biglang dumating si Gino. Nakita niya kami ni Spencer na magkayakap. Napansin ko na bigla niya iniwas ang tingin nito sa kanya sa amin. Sandali Gino, pagtawag ko sa pangalan niya at bigla naman siya humarap sa akin. Walang emosyon ang mukha nito, nakatingin lang siya sa akin at hindi ko alam kung ano susunod niyang sasabihin. Tinignan ko lang si Jared, huwag ka mag-alala, hindi mo kailangan magpaliwanag sa kung ano man ang nakita ko, walang emosyon na pagkakasabi nito. Umaasa ako na may magandang balita ka, pasyensya ka na kung nastorbo ka na namin, nahihiya ako ng mga sandaling iyon dahil pakiramdam ko nagiging pabigat na kami ng anak ko. Isang paraan na lang naisip ni Gino para mailigtas ang buhay ng kanilang anak ni Sanya. Kakausapin ni Gino si Daisy para maging donor ang ama-anak nilang si Caleb. Alam niyang magiging madali kausapin ang asawa niya, ngunit kailangan niyang gawin. Saan ka pupunta? Tanong ni Gino, nakita niya kasi na nag-iimpake na si Daisy ng mga damit nito. Aalis na ko, di ba ito naman ang gusto mo? Sagot ni Daisy habang inaayos ang mga damit niya sa malita. May kailangan tayo pag-usapan, na patigil si Daisy sa kanyang ginagawa, huminga ito ng malalim. Tungkol saan? Tungkol sa anak mo, sa babae na yun. Nagtitimping sabi nito at humarap kay Gino. Paano mo nalaman? Pagtatakang tanong ni Gino. Ang kapal ng mukha mo, kung hihinglan mo sa akin na tulungan ko kayo ng babae mo. Wala ako pakialam sa anak niyo at isa lang ang pwede mong kilalanin na anak mo at yun ang anak natin. Galit na pahayag ni Daisy. Isang batang nangailangan ng tulong at hindi siya lang siya basta bata lang, dahil dugo at laman ko siya, Daisy, saad ni Gino at sinampal siya ni Daisy. Ang lakas ng loob mo na sabihin sa akin yan, kaga ko na yung babae na yun sa'yo, pati pa naman anak niya magiging kaga pa ng anak ko. Hindi ko hahayaan na maging donor si Caleb ng hampas lupa mong anak kahit mamatay pa siya. Pasigaw na pagkakasabi nito at 1/5 sinampal siya ni Gino dahil nadala na ito sa sobrang galit. Napaka makasarili mo talaga, Daisy, anak ko yung nangangailangan, bakit ba sarili mo parent iniisip mo? Nahihirapan si Gino na pakiusap ang asawa niya, kaya labis-labis talaga ang galit nito. It's already enough that I share that woman, but for Caleb to also share your child outside, that's unfair. Gigil na pagkakasabi si Daisy at tuluyan na itong umalis. Napasigaw na lang ng malakas si Gino dahil wala siya magawa para sa anak niya na hindi niya man lang nakasama. Mukhang hindi niya talaga makumbinsi si Daisy na maging donor ang isa pang anak niya para sa anak nila ni Sanya. Bumalik si Gino sa ospital, pinagmasdan niya lang ang anak niya habang umiiyak, sadyang mademo sa kanya ang panahon, hindi man lang niya makuhang sumaya. Nandito ka na pala, saad ni Sanya nang makita niya si Gino na nakatingin sa anak nila.
Bakit mo tinago sa akin na may anak tayo? Nagulat si Sanya sa tanong ni Gino sa kanya. Magugulo lang ang buhay natin kung mananatili ako noon sa'yo. Hindi ko pinaalam sa'yo dahil ayoko na magkaroon pa tayo ng uganayan. Makikita sa mga mata ni Sanya ang lungkot habang nagpapaliwanag kay Gino. Sandali pa tumulo na din ang luha ni Gino. Sana nga hindi na lang kita nakilala, ayoko ko na rin makita ka, pero may isang bata na nag-uugnay sa atin dalawa. Kapag nakahanap na tayo ng donor, alagaan mo siya ng maayos. Ayoko na malaman niya na ako ang ama niya. Pinilit ni Gino na maging matatag sa harap ni Sanya. Pag-alis niya sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Sanya. Masakit para sa kanya na nasasaktan niya si Gino. Nang makaalis na si Gino sa ospital ay si Daisy naman ang nagtungo doon upang kausapin si Sanya. Daisy, nagulat na saad ni Sanya nang sumulpot sa harapan niya si Daisy. Yes, ako nga, ang asawa ni Gino. Kapal talaga ng mukha mo. Saan ka ba kasi humuhugot ng kakapalan ng mukha mo? Galit na bungad ni Daisy habang nakatingin kay Sanya. Wala kami ginagawa ni Gino, Daisy. Hindi ko gugustuhin na mag-cruise ang landas namin pero. Tuldok-tuldok. Hindi natuloy ni Sanya ang sasabihin dahil bigla siyang sinampal ni Daisy. Pero ano, kapal mo din ginagamit mo pa yung anak mo para agawin sa akin si Gino. Huwag kang umasa na magiging donor ang anak ko sa anak niyong dalawa. Magdusa ka kasi, tila nagulat si Sanya sa sinabi ni Daisy. Hindi niya nauunawaan ang sinasabi nito. Ano ba sinasabi mo? Wala ako alam sa sinasabi mo, umalis ka na kung wala ka sasabihin na maganda. Hinayaan na lang ni Sanya si Daisy. Ayaw niya na pumutol dahil pagod na din siya ngunit nagulat siya nang ibato ni Daisy ang pera sa mukha niya. Kunin mo, magpakalayo kayo ng anak mo. Kung kulang pa iyan sabihin mo lang. Tinignan nito si Sanya kung kukunin ba nito ang pera na hinagis niya. Umalis ka na at kunin mo yang pera na tinapon mo, ayoko magsayang ng lakas sa tulad mo. Kalmado pero na pagkakasabi ni Sanya at tuluyan niya nang iniwan si Daisy. Sobrang nainsulto si Daisy sa kung paano siya ay troto ni Sanya. Sa tingin niya sobrang nang naapakan ang pagkatao niya. Habang nagmamaneho si Daisy ay umiiyak ito dahil natatakot siya na baka bigla na lang siya iwan ni Gino. Sa pag-iyak niyang iyon nabitawan niya ang phone na hawak-hawak niya. Pinilit niya itong abutin sa ibaba ngunit hindi niya makuha kaya nag-adjust pa siya ng posisyon niya. Hindi niya namalayan ang paparating na motor, muntik niya na itong mabanggo. Napahinto niya ang sasakyan niya at sobrang kaba ang bumalot sa kanya. Ilan sandali pa kinatok siya ng rider ng motor. Nakikita mo ba ang dinadaanan mo? Bumaba ka dyan, galit na sabi ng isang lalaking matangkad at may kagwapuhan din itong taglay. Bumaba si Daisy dahil baka gumawa ng skandalo ang lalaki. Ito calling card ko, tawagan mo na lang ako kung may problema. Tila pamamadaling sabi ni Daisy at inabot ang calling card niya ngunit napangisi lang ang lalaki at tinapik ang kamay niya. Ha, ayos ka rin, babae ka. Hindi ka man lang ba magsosorry sa ginawa mo? Mas gustuhin ko pa marinig sorry mo kesa kunin yang calling card mo, naiinis na sabi ng lalaki. Mag-sorry, bakit ko naman gagawin yun? Ha, alam ko na kaya siguro ayaw mo ng calling card kasi cash ang gusto mo. Sige ay cash ko na lang para naman hindi na ako magstorbo, pang-iinsulto nito sa lalaki at nagulat siya sa ginawa nito. Lumapit ito sa kanya at napasandal ang likod ni Daisy sa sasakyan niya. Ibang klase talaga kayong mga mayayaman no. Hindi ko kailangan ng pera mo, simpleng sorry lang ang kailangan ko. Sayang ang ganda mo pa naman sana kaso mukhang mata pobre ka din tulad ng iba, pagkakasabi nito sa dalaga at sumakay na ito sa motor niya. Sobrang kaba ang naramdaman ni Daisy ng mga sandaling iyon. Napaka-arrogante ng lalaki at nabastusan si Daisy sa ginawa nito sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Sanya at Spencer si Baby Jared ay biglang dumating ang doktor nito. May nagmatch na po kay Baby Jared, masayang balita ng doktor at napatayo si Sanya nagkaroon ng pag-asa sa puso nito. Totoo po, sino po yung nagmatch kay Baby Jared? Tila naiiyak na tanong ni Sanya. Pasyensya na po pero ayaw po ng donor na makilala siya para sa kanyang privacy. Ang mahalata naman dito ay may nagmatch na kay Baby Jared, magagawa na natin ang bone marrow transplant. Napayakap si Sanya kay Spencer, masaya siya dahil magagamot na ang anak niya. Isang mabilis na pagpapatakbo ng motor ng isang lalaki na tila namamadali. Huminto ito sa harap ng ospital.
Hey nako, nakakabusit yung babae na yun, hindi man lang marunong magpasalamat. Naiinis na sabi ng isang lalaki. Si Jero Trinidad, isang gwapong rider prangka ito magsalita at kilala din itong isang basagalero sa lugar nila, ngunit mabuting anak ito sa kanyang ina. Kasalukuyang naka-admit ang ina nito sa ospital, may importante din siyang schedule ngayon sa ospital na iyon. Doc Cruz, nandito na po si Mr. Trinidad. Pabatid ng isang nurse kay Dr. Cruz. Magandang araw po Doc, nakangiting pagbati ni Jero. Magandang araw din sa inyo Mr. Trinidad. Masaya ko pinapaalam na kayo ang nag-match sa pasyente namin. Sobra po namin pinagpapasalamat sa pagiging willing niyo maging donor. Masayang balita ni Dr. Cruz at kinamayan nito si Jero. Talaga Doc, maraming salamat po, buti naman nag-match kami. Pinangako ko po talaga na once na magkaroon ako ng mga paningin, gusto ko rin makatulong sa iba. Mababaka sa mukha ni Jero ang saya nito. Ilan taon nang nakalipas nang sumailalim si Jero sa isang corneal transplant. Nawalan siya noon ng mga paningin dahil sa pakikipag-away niya noon. Kaya noong nabigyan siya ng pagkakataon na muling magkaroon ng paningin, pinangako niya na tutulong din siya sa ibang nangangailangan. Pagkatapos nila mag-usap ni Dr. Cruz ay lumabas na siya ng room nito. Habang naglalakad siya, nakaabanggaan niya si Sanya. Hindi niya alam kung bakit tila na magnet ang mga mata niya dito. Iniisip niya na parang nakita niya na noon si Sanya, ngunit hindi niya alam kung saan, kaya hinayaan niya na lamang. Lumabas muna si Sanya sa ospital dahil may mga kailangan siyang bilhin para kay baby Jared. Nakita siya ni Gino na sumakay sa bus kaya sumunod ito sa kanya. Nagulat siya nang makita niya ito na sumakay din. Puno na ang bus kaya pareho sila ni Gino nakatayo. May distansyang layo si Sanya mula kay Gino. Maya-maya biglang nag-break ang bus at nawala ng balance si Sanya. Mabuti na lang mabilis ang kamay ni Gino at nakabig nito ang bewang niya. Nagulat siya sa ginawa nito at nahiya. Kumain ka na ba? Mukhang mahina pa yang mga tuhod mo, walang emosyon na tanong ni Gino at dumstansya sa kanya si Sanya ng kaunti. Huwag ko alalahanin kaya ko ang sarili ko, matatag na sagot ni Sanya at tumingin sa kanya si Gino. Hindi ako nag-alala sa'yo, bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang ina ng anak ko, kailangan kanya kaya huwag mo pabayaan sarili mo. Pagkukunwari ni Gino, ayaw niyang ipakita na may interest parent siya kay Sanya. Ilan sandali pa huminto na ang bus, nagsibabaan na ang mga pasahero kasama silang dalawa. Naglalakad na palayo si Sanya, ngunit tila napansin nito na sumusunod si Gino kaya nilingan niya. Paglingon ni Sanya, nakita niya na bigla ito nag-ayos ng sintas ng sapatos. Nagpatuloy siya sa paglalakad niya, pero malakas talaga pakiramdam niya na sinusundan siya ni Gino kaya naman muli niya itong nilingan. Nakita niya naman ito na tumitingin sa mga tindang bulaklak. Nagpatuloy ulit siya sa paglalakad at muli niya na naman ito nilingan at nakita niya itong nakaapak ng dumi ng hayop. Bahagyang napatawa si Sanya dahil sa mga kalokohan ni Gino. Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Sanya at kita niya ang reaksyon nito na nandidiri ito sa dumi ng hayop. Anong sinusundan? Nagkataon lang na parehong daan ang dadaanan natin. Huwag kang ang assuming dyan, pagsisinungaling ni Gino kahit huling-huli na siya. Sige, mauna ka na sa daan, saad ni Sanya at inayos ni Gino ang suit niya. Habang naglalakad siya, kinukuskos niya ang sapatos niya dahil sa dumi ng hayop na nakadikit dito. Natatawa na lang si Sanya habang pinagmamasdan niya ito. Maya-maya siya naman ang nilingan nito at tumingin lang ito sa kanya na tila may gustong sabihin. Hey, nakakagutom talaga. Gusto mo ba kumain? Tila nahihiya pa nitong pagyaya kay Sanya. Hindi pa gutom. Sige, una na ko sayo, pagtanggi nito at nagulat siya nang biglang siyang hatakin ni Gino. Samahan mo ako kumain. Namamadaling sabi ni Gino habang hatek-hatek ang kamay ni Sanya. Pumasok sila sa isang food house sa Baguio na kung tawagin ay Ililikha Artist Village. Teka, akala ko ba ayaw mo kumain sa mga ganito? Pagtatakang tanong ni Sanya. Matagal ko na yun sinabi, di ba? Gusto ko nang kumain ngayon sa mga ganito. Katwiran ni Gino at tila hindi naniniwala si Sanya, nagtungo si Gino sa food attendant at tinanong nito ang isang local food cuisine. Miss, ano ba tawag dyan? Tanong ni Gino sa food attendant sabay turo sa pagkain. Yan po ay tinatawag na pinikpikan, nakangiting sagot ng food attendant. Ano pikpikan? Aniya ni Gino at tila hindi nauunawaan nito ang sinasabi ng food attendant.
Sabay natawa si Sanya at ang food attendant, hahasalungguhit nako sir hindi po, pikpikan, pinikpikan mabagal na pagsasalita nito upang maunawaan na ni Gino. Heyoy ang hirap naman yan, magkatunog din naman yun. Sige bigyan mo kami ng 2 niyan tapos 4 na rice samahan mo na ng inumin, mababakas sa mukha ni Gino na tila gutom na nga ito. Nag-antay sila ng ilang minuto sa pagkain habang nag-aantay palihim na tinitignan ni Gino si Sanya. Nakatingin kasi ito sa bintana kaya palihim niya ito kinuhaan ng litrato ng humarap, agad niya ito tinago at maya-maya dumating na ang order nila. Sarap na sarap si Gino sa pagkain at gutom na gutom talaga ito. May nag-match na kay Jared. Magagawa na sa kanya ang bone marrow transplant. Napatigil si Gino sa pagkain dahil sa magandang balita ni Sanya sa kanya. Talaga, magagamot na siya, bakas sa mukha ni Gino ang saya. Oo kaya huwag ka na mabahala. May hihilingin sana ako Gino. Tila kinabahan si Gino dahil biglang naging seryoso si Sanya. Ano naman yun? Nag-aalinlangan na tanong ni Gino. Pwede ba nakalimutan mo na lang na may naging anak ka sa akin? Dirty ahang sagot ni Sanya at galit na binitawan ni Gino ang hawak nitong kumbiertos. Nung una yan ang gusto ko gawin pero pag naiisip ko na si Spencer ang kilalanin niyang ama hindi ko makakaya yun. Sobrang sama na ba talaga ang tingin mo sa akin, kaya gusto kalimutan ko na lang ang sariling kong anak. Huwag mo akong utusan kung ano gagawin ko, naluluhang pahayag ni Gino at umalis na ito sa harap ni Sanya. Bumuhos ang mga luha ni Sanya, masakit para sa kanya na hingiin ang bagay na iyon kay Gino. Umaagos ang mga luha ni Gino habang naglalakad palayo kay Sanya. Hindi niya kayang kalimutan ang anak niya ngunit ito ang hinihiling ng babaeng mahal niya. Bumalik na ng ospital si Sanya pagkatapos niya mabili ang kailangan ni Jared. Pagpasok niya ng silid ni Jared bumungad sa kanya si Spencer, nandito ka na pala, pinauva ko muna si Manang Sonia para makapagpahinga. Nakangiting sabi ni Spencer, bakit mo ba ako tinutulungan? Seryosong tanong ni Sanya at tumingin sa kanya si Spencer. Alam mo naman ang nararamdaman ko para sa'yo Sanya. Mahal ko kayo ni Jared, hindi ko hinihingi na mahal mo agad ako, handa ako maghintay kahit gaano katagal. Napaluha si Sanya sa pahayag ni Spencer, paano kung hindi kita kayang mahalin, maghihintay ka pa rin ba? Tumulo na ang luha ni Sanya habang tinatanong niya iyon. Kahit hindi mo na ako mahalin basta manatili ka lang kayo ni Jared sa tabi ko. Sige aalis na muna ako, may tatapusan lang muna ako, bigla ang palm ni Spencer. Lalabas na sana ito nang muling magsalita si Sanya. Pwede mo ba akong pakasalan? Nakakagulat na tanong ni Sanya. Gusto mo magpakasal tayo? Dahil ba kay Gino? Tila malungkot na tanong nito at humarap sa kanya si Sanya. Pakiusap, tulungan mo ako, kalimutan siya. Umiiyak na pakiusap ni Sanya at niyakap siya ni Spencer. Alam nito kung gaano nahihirapan si Sanya. Alam niyang hindi ganoon kadali palitan si Gino pero gusto niya sumugal dahil mahal niya ang mag-ina. Bago bumalik si Gino sa hotel na tinituloy niya ay nagtungo muna siya upang kamustahin ang anak niya. Nagdala siya ng teddy bear at mga prutas para sa anak niya. Pagbukas niya nakita niya na natutulog si Sanya sa tabi ng anak. Nilapag niya muna ang mga hawak niya at hinubad niya ang suot niyang coat upang ikumot kay Sanya. Pinagmasdan niya lang ang mukha nito at masaya siya habang ginagawa niya yun. Maya-maya nagising si Sanya, nagulat ito nang bumungad sa kanya ang mukha ni Gino. Muntik pa siyang malaglag sa kinauupuan niya. Ano ba ginagawa mo? Nagulat na reaksyon ni Sanya habang nakahawak sa dibdib niya. Nandito ako para sa anak ko, gusto ko din siya samahan dito magdamag, pagdadahilan ni Gino at humiga ito sa hospital sofa bed. Pwede ba tumigil ka na Gino? Umuwi ka na nga, ako na bahala kay Jared. Tila naiinis na si Sanya ngunit tinakpan ni Gino ang mga tainga niya. Wala ako naririnig, pasyensya na. Gusto ko na matulog, nakakalokong sabi ni Gino at sinimulan niya nang ipikit ang kanyang mga mata. Hinayaan na lang ito ni Sanya at nagpatuloy siya sa kanyang pagtulog. Pasado 1:00 na ng madaling araw pero gising pa rin si Gino.